Ayan guys, meron akong kunting tinapay. Yeah, nabigyan ko sila. So anyway, hindi lang naman ako nagbibigyan niya. Minsan yung may nakita din ako mga ibang lugar. Hindi mo maiwasan na bibigyan sila. Nakakatuwa lang. Kaya lang bawal talaga dito yan. Ayaw nila. Yeah, napakainin yung mga ganyang ibon. Ewan ko, dahil siguro sa mga yung dumi nila. Yeah, yung isang puti. Oh, cute oh. Alright, so good morning guys. So medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog, may gitsang linggo kasi busy, magki-Christmas na. So dito sa Canada, hindi mo feel yung Christmas, hindi gaya sa atin. Birth pa lang, pagpatak ng birth, September, may marinig ka ng mga yung mga tugtog ng mga Christmas song. So dito, mag-umpisa guys pag December na. Yeah, tsaka isa pa, masaya dito pag nandito yung mga pamilya mo. Pero pag wala, siyempre mag-isa ka lang, medyo malungkot. Yeah, so anyway, wala lang kasi ako maisip na content guys. Kaya medyo matagal-tagal yung pagka hindi nag-content. So anyway, tingnan yung mga ibon guys. Ibon ba yan? Yung mga yan. Mga kalapati. Ganda no? Yeah, so kasi dito ako sa school nagbablog. Marapit kasi ako nakatira dito. Kaya pag tuwing pumupunta ako dito, binibigyan ko ng mga pagkain yan. Pero anyway, dito talaga bawal yan guys. Bawal mong ipid yung mga ganyan. Ewan ko kung anong law, bakit ayaw nila. Yeah, so anyway, ano ba pag-usapan natin? Yun lang yung update ko sa inyo guys. Yeah, yung tungkol sa pagbablog ko. Ituloy natin yung meron ako nabanggit noon na yung tungkol sa ano ba to? Insurance, car insurance, kung bakit napakamahal dito sa Toronto. Lalo na pag ikaw ay medyo bata-bata pa, wala ka pang driver experience. Yan, isa pa, tinatanong nila yung area mo na tinitirhan, kung crowded area yan, kung maraming crime na nangyayari. Halimbawa yung kotse, kinakarnap, meron din kasi dito akong narinig na ganyan, pero hindi naman gaano. Isa rin yan sa mataas ang insurance. Tsaka yung parking area mo, kung saan ka nakapark, syempre kung sa labas-labas lang, medyo risky sa sa kotse. So pag underground, yan, yun ang gusto nila. So sa tagal ko na rin nag-inquire ng mga insurance kasi 2009 ako nag-drive, pero nagkaroon ako ng lisensya 2004 as a G1. So hanggang ngayon, almost 20 years na guys. So medyo matagal-tagal na rin yung driver experience ko. 20 years na ako sa Canada, pero yung driver experience ko 2009, so ilang years na hanggang ngayon, so 14, yeah, something ganon. So anyway, meron na rin ako ma-share na about sa mga experience dito sa Canada. Pero ganon pa man, hindi naman tayo expert. Magtanong-tanong din kayo sa mga ibang mag-consult din kayo sa mga ibang bihasa na, tsaka yung talaga legit. Manood din kayo ng vlog kung magtanong-tanong nga kayo, yun nga. Then anyway, yeah, so yun ang insurance dito guys, napakamahal. Mahangin. Kaya umano yung So anyway, natin. Yan. Kaya yan, mahangin na naman. So hawakan ko na lang guys. Yan, ganoon na lang. Yes, so yan, medyo mahangin na yun dito guys. Oh my goodness. Yeah. Siyempre, ayusin natin yung yeah, sasama tayo na hinto yung usapan natin. Yeah, yung insurance nga. So ako ngayon, since nag-start ako ng almost $400 guys yung insurance ko. So ngayon, may git 100 na lang. So don't worry about kung mataas yung insurance. Umpisa lang yung guys. So ito ang tandaan nyo, kailangan nyo nang mag-build up ng history about driving. Kasi experience nga ang kailangan nila. Yeah, so una, ingatan nyo yung mga violation like speeding, yung violation mo sa halimbawa, aksidente, may mga claim ka sa insurance, pagkasalanan mo, yun, iwasan nyo yung guys. Tsaka yung rollover, halimbawa, nagdarive kayo sa mga community dito sa may mga subdivision, may stop sign yan. Minsan may mga police dyan guys, nahuli na ako dyan isang beses. Yeah, kailangan pag stop talaga, full stop ka, wag yung talagang mag-roll over kayong tawag nila. Tsaka isa pa, tandaan nyo to, pag nahuli ka ng police, pag police ang nakahuli sa inyo, may demerit points yung guys. 3 points hanggang 8 yata, I'm not sure. Hanggang 8, magkaroon ka ng 8 points na.
yun, mawawalan ka ng lisensya. Pero don't worry about that. Pwede mo naman i-fights yan, i-court mo. Pero tayo mo ba na mapaabot pa ng gano'n na mawalan ka ng lisensya? Mahirap din yung guys. Tsaka pagka nag-renew ka ng insurance, napakataas. Minsan wala nang tatanggap na insurance sa'yo. Yeah, yun lang ang iwasan nyo. Tsaka yung mga parking tickets, wala naman yun. Bayaran mo lang, hindi kasama yun sa na insurance. Kasi may mga huli ka dito, pino-forward na nila yan sa ministry. Pero pagka after 3 years, mawawala na yun, magiging clean na naman ulit. Pero biro mo, 3 years, bubunuin mong napakataas yung insurance mo. Yun ang pinaka-ayaw ng mga drivers dito. Magsasuffer ka sa haba ng panahon. Yeah. Pero sa mga ibang provinces, alam ko lang yung insurance nila, maliit lang. Yeah. Tsaka dito sa Toronto, mataas din ang high cost of living dito. Yeah, ganun ang sistema dito, guys. So anyway, yun lang ang masishare ko sa inyo, guys. Sana meron pa akong ibang mga impormasyon na dapat nyo ring malaman. Yeah. So thanks a lot at saka Merry Christmas sa inyo. Have a good day. Bye.